tayo po ay nasa 3 linggo na ng ating pong pagsamba. Kapon po ay nanonood ako ng Itbulaga, Bawal Judgmental. Ang segment po nila ay yung pong mga stand-up comedian. At kahapon ay lalo na po pala ng depression. Yung mga taong ito nasanay sa maraming pera at nagtatrabaho sa gabi. Biglang nawalan ng kita sa loob ng 4 na buwan. Tapos yung mga pangailangan, mga bills na dapat bayaran, mga nakabinbin. At karamihan sabi sa kanila, sabi po ay nagkakaroon sila ng mga depression. Hindi na sila makatulog sa gabi. Dati ng pamumuhay na maalwan, lahat nabibili. Biglang-bigla, wala na po. At marahil hindi lang po yung mga stand-up comedian na nagpapatawa na miyak. Yung po mga driver, yung mga maliliit, yung mga taong hand to mouth lang yung pong kanila pong pang-araw-araw. Ito na po yung mga miyak. Yung mga nanay na may mga anak na pinasususo at maraming mga anak na pinakakain. Kakaroon na po ng mga depression. At sapagkat ang ayuda po ng gobyerno ay hindi po talaga naman kasya, ay they don't know what to do. Siguro kung pwede lang i-pass forward ang buhay para lang makalagpas na yung pinakamahirap na yugto ng ating buhay. Gagawin po natin. Sapagkat ang lahat sa buong mundo ngayon ay dumadanas na po ng sabihin na natin extreme pangailangan ng gobyerno ay wala nang maisip na paraan na kahit na pumapanganib pa pinagtrabaho ng tao sapagkat di na nila kayang suportahan. So we are facing more difficult times. Sapagkat nung medyo gumaan, marami po yung mga galit sa Maynila at iba-ibang mga lugar. Tumaas po yung number ng mga biktima, yung mga nag-positive. Nagagalak po tayo sapagkat sa amin po mga pastor, wala pa po kaming mga member, pastor na tinamam ng COVID. Ang hirap po kapag tayo po ay isa sa atin dito ay tinamaan, lahat po tayo dito ay quarantine. 14 days po tayo hindi makikita-kita lalo. Yung dilema ng kinakaharap ng mga iglesia, kaya nga ibang iglesia ngayon hanggang ngayon wala. At ang mundo nito ngayon na ating kinagagalawan ay malungkot, depressed. At nahihirapan naman talaga. Na para bang wala nang dahilan para ang mga Kristiyano ay magsaya sapagkat ang hirap ng sitwasyon. Kung ang banal na kasulatan ay naging malinaw, ang bansang Israel ay niligtas ng Diyos para lamang sa isang kadahilanan, ang sumamba. Magbalik ng pasalamat sa Diyos. Alalahanin na mayroong tagapagligtas na maalala o maantabay sa kanila sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Kaya si Moises ay sumugal ng kanyang buhay kasama si Aaron, Caleb at Joshua. Parang 3,000 mga Hudyo na very doubtful, confused, fearful. Malis sa Egypt, isang bansang makasalanan na mayroong iba't ibang mga uri ng Diyos. Para isang layo nila, alalahanin nila yung Sabat. Alalahanin nila yung pagsamba. Ito po yung pinaka-masarap na bahagi sa mga mananampalataya. Sa Diyos naman na ito, sabi doon, mabangong samyo yung mga pagsamba ng Diyos. At ngayon ang ating kaway ay napakalakas ng pagkilos. Ayaw niya na sumamba tayo. Iniba yung forma ng ating pong mga ginagawa noon. At ang mga Kristiyano ay nahihirapan. But in spite of all those things, ay meron pa rin dahilan tayong magsaya. Sapat kanina umaga, nagising kayo, masigla, nagsipilyo kayo, naligo kayo, kumain kayo, at ngayon naririto kayo. Nothing is happened by accident. It is because we decided to come here and to worship God. In spite of the circumstances, pinili natin. At sabi nga ng isang sticker
COVID lang yan, Pilipino ako. Eh di lalo nang mas maganda kung Pilipino ka na at Kristiyano ka pa. Na may nagbabantay sa iyo sa lahat ng mga pagkakataon. And even na kahit na tamaan ka pa, na may dahilan sapagkat nagpunta ka ron para sumamba at tinamaan ka, we may be able to die with dignity. Sapagkat nilayon mo, pinili. At sabi mo, Panginoon, nahawa ko sa iglesia o meron man sa amin na hindi namin na-detect na meron pala. And yet we suffer. And as we go on, church, wala pa po yung aking notebook. Ito na po. Seems like there is no reason at all to worship God. Ang sumulat po ng Philippians ay si Pablo sa loob ng bilangguan sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Na kung titignan niyo at pag-aaralan ninyo, wala po siyang dahilan para magpuri, para magsaya. Ano po pwedeng makitang, ano mga bagay na pwedeng magbigay ng kagalakan kay Pablo sapagkat siya'y nakabilanggo. Madilim, nakaposas, gutom, pagod, hirap, puyat, pagal. And yet, he said with all clarity and bravery, rejoice in the Lord. Magalak ka lagi. Ulitin ko sa inyo, magalak kayo. Ang utos si Pablo rito ay galak sa Panginoon, hindi galak sa mundo. Sapagkat pagkagalak ang sa mundo ang ating pong hinahanap, you are in the wrong place. You are in the wrong time. And again, I say rejoice, sabi niya. And as I said, wala siyang dahilan para magalak. Lahat ng pwedeng kalungkutan na pwedeng sabihin niya ay maaaring lumabas sa kanyang bibig. And yet, he said, rejoice. Again, I say rejoice. We can rejoice even in the darkest moment of our lives. Last Sunday nga po sabi ni Sister Susan, yung pong happiness ay nakadepende sa happenings. Yung mga nag-champion sa basketball ay jubilation, talagang uproar. Madagundong, yung kanyang kagalakan ay wild. Nagsisigawan. May mga nagbabatuhan pa. Ibang mga team kapag nanalo, nagwawasak pa sila ng mga kotse, mga department store, binapasag nila ng dahil lamang sa kanilang jubilation. Naganap po ito nung mag-champion ng Chicago. Pero sinasabi rito, kagalakan ni Pablo ay sa Panginoon. Kapag hindi sa Panginoon ang kagalakan, yung motibo mo, we are looking for happiness. And not rejoice. Sapagkat ang happiness ay panglabas, it is external in nature. Samantalang rejoice ay internal. Na kahit na anuman ang sitwasyon mo, sa pinakamadilim na bahagi ng kulungan, you can say to the Lord, rejoice. And again, I say rejoice. Paul has no reason at all to rejoice, and yet because the Lord gave him the power to rejoice, he decided to rejoice in spite of all those things he is happening. We can rejoice, church. We cannot be limited with our circumstances because happiness in the Lord or joy in the Lord is a decision to make. Hindi sa dumarating ng may nadama ka, may ayuda ka tinanggap, may dala na nagpadala sa iyo, may package. Yan po yung mga happiness, yun po yung mga external. Paglipas po nun, wala na. Bagong kotse mo, maluluman din yan. Pag luman na yan, wala na happiness. And yet, Paul sabi doon, delight thyself unto the Lord, and He will give the desire. Ito po yung sikreto na hindi alam ng mundo, church. How we can decide to rejoice in spite of what is happening around us. Hindi po natin control ang lahat ng mga nagaganap. But we can control ourselves to be depressed and rather than choose
to rejoice in the Lord. Kapag hindi sa Lord, sorry na lang. Rejoice is the fruit of the Holy Spirit. Joy. Doon sa Philippians chapter 4, I think 4 times yan sinabi salitang rejoice. Sabi isang beses yung joy. Masaya. Hindi mo may susulat yung mga ganitong kataga kung hindi niya naramdaman sa kanyang sarili yung kagalakan. Kagalakan, unang-una ng kaligtasan. Nung magkasala po si Haring David ay nawala po yung joy of salvation. Ito yung unang-una niyang hiniling. Restore unto me the joy of my salvation and renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence, O God, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Alam ni David yung kanyang kailangan. Why? Kay David, nasa kanya na lahat. Katanyagan, katapangan, tagumpay. Ngunit nung siya magkasala, nawala yung kanyang joy sapagkat naramdaman niya na siya ay kulang. Kabila ng lahat ng kanyang accomplishment, it is not enough for him to have an happiness. He's looking for the joy of the Lord. At ito ang nais niya, restore the joy unto him. Sapat ang lahat ng mga yan, mawawala kapag yung joy ng salvation ay nawala. At yan ang hindi alam ng mundo, Charles. At ngayon, alam mo na. Pakisabi sa katabi mo, alam mo na. Alam mo na. Alam mo na paano maging masaya. Sarap pong tingnan yung mga taong hindi man siguro pinagpahalaan ng maraming pera pero masaya ng buhay. Yung tatay na nakapagbigay ng yung isang pahinante, sabi natin na tutuwa sapagat yung kanyang mga anak, mga supling. Kakain ng mainit na pansit. At alam niya na matutulog yung kanyang mga anak na hindi gutom. It is the joy that comes from the Father. Sabi ng Bible ko, ang inyong amang masama, nagbibigay ng mga mabubuting bagay, lalo na ang Diyos sa langit na magbibigay ng lahat ng mga bagay na nais mo. And another thing, sabi doon sa Romans chapter 8, kung ang Diyos hindi niya pinagkait ang kanyang anak, ibinigay niya sa inyo, lalo't higit ang lahat ng mga bagay na kailangan niyo, kayang-kaya niya ibigay. Sa kabila ng madilim na bagay ng buhay na ito, Charles, joy will never steal by Satan. Alam niyo pa, mundong ito, napakalungkot sa panahon ngayon. Entertainment, sarado. NBA, PBA. Channel 2, sarado. Probinsyano, hindi nyo na mapapanood. Yung mga inabangan din yung mga balabas. At marami po sa mga tao ngayon gusto nang mamatay. Para bang wala nang naghihintay pang kagalakan sa amin. Malungkot po. But the secret of rejoice ay sinabi na ng Biblia. Unang-unang dahilan bakit tayo magre-rejoice ay the apostle commanded. The apostle commanded. Rejoice in the Lord. Hindi po siya nakikiusap. Hindi siya nagbibigay ng magandang idea. Hindi ito isang pangarap lang na imposibleng mangyari. Kapag sabi niya, rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice. Pag binanggit ng yung pangusap ng ulit, at muli sasabihin ko, magalak. There is something that bestow upon the sentence that give and wait to rejoice. Ay sabi mo si Paul, dapat hindi ganyan ang pag-usap Kung si Pablo ay hindi man ng palataya, hindi niya pwede sabihin, rejoice in the Lord, sapagkat the suffering is there. The hardship is there. And to think of na hindi naman nagkasala dyan si Paul sapagkat wala siyang ginawang krimen and yet he was in prison for God's purposes. Pangalawa, the author, naranasan niya. Sa Acts chapter 16, sila ni Silas ay
binilanggo sapagkat meron connivance na nangyari. Yung mga taong doon na pinagkaisahan siya siya daw ay nangaral ng labag sa kautusan ng Moises. Ang ganawa ng mga tao ay dinakip siya, hinuli at pagkatapos binilanggo. Yung pagkakabilang yun ay nakatalikala ang mga paa, mga kamay. Yung kanilang bilanggo ay, let's think about it, 4 na yugto na merong 8 mga nagpapalitang gwardya na baka tumakas. Si Paul at si Silas. Sa kanyang bilanggo na isang madilim na yugto ng buhay, mabaho. Siya po ay nandun sa maximum security. Na dapat criminal lamang ang nandun doon, and yet he was there because of God's purpose. And in the middle of those darkest moments of his life, they sang a worship song. Umawit. Nagpuri. Alam niyo po ba, napakaraming Kristiyano, ang hirap na hirap magpuri kapag nasa gitna ng kadiliman. Marami po sa atin ang umiyak kapag nakaranas tayo ng hirap na ating dinadanasan. Yung hindi mo alam ang saan kakuha ng pagkain mo bukas at samantalang darating yung Bombay na nakamotor at hinahanap ka. Wanted ka. 3 buwan ka na nakapagtago at ito si Sing, hinahanap ka para singilin, may dalang notebook. At sabihin mo, anak, wala dito si nanay. Kinakabahan ka. Babayaran mo yung kuryente, yung tubig. At bakit wala ka pa rin kakainin mamayang gabi? During those moments of time, ang hirap mag-worship sa Panginoon. Na parang sabi mo, Panginoon, walang dahilan para kita'y awitan eh. Pero iba ang mathematics ng Panginoon, iba ang algebra ng Panginoon, iba ang arithmetic ng Panginoon kapag siya pinuri mo na. If you find your delight to the Lord, then He will give what is your heart desire. Experience it. Ano nangyari pagkatapos siya ng mawit? Yung mga tanikala ay kusang bumukas sapagkat may lindol. Lumindol, yung mga tanikala, isa-isa nagbukasan. Pati yung kulungan bumukas. At yung bantay doon, natakot siya at siya magpapakamatay. Ang sabi ng bantay na ito, in his desire na maligtas. At the passion word, what must I do to be saved? Believe in the Lord Jesus Christ, and you shall be saved in your house. Right after that moment ay umuwi yung gwadya kasama si Paul at Silas, pinangalanan yung kanyang pamilya, and right there and there, binaptize yung pamilya. Sa isang maginaw na gabi, madilim na yugto ng buhay nito. Pangatlo, the assurance of His coming, evident. Sabi doon, the Lord is near. Yung malaman mo na malapit na parang dumating ang Panginoon, isang day lang para kayo maggalak. Sarap naman nangyari ito, church. Ang pagbalik ng Panginoon ay parang isang buntis na malapit na mga anak na anytime, any moment of the day. He will give a birth to a child. Puputok na yung bahay pantog. Ang tawag doon. Yung panubigan. Pagputok ng panubigan, lalabas ng pusa yung bata. Ganyan yung ating pagkadagayan ngayon. Ang Europe po ngayon ay meron na pong mga tatak ng 666 sapagkat ang mga microchips ay nilagay na po sa kamay. Hindi ka na bibili. Itatapat mo na lang. Yung pintuan mo, itatapat mo na yung kamay mo, bubukas ng kusaya. Pag sa department store, yung mga pintuan sa mga opisina. Sapagkat ang dinesign ng kaaway ay cashless society. That is one of the signs ng Diyos ay malapit na dumating. Lahat mga pangyari, kaguluhan, gutom, digmaan, sarot, lindol, baha. At ang mabuti magpapakabuti, mga banal ay lalo magpapakabanal.
Sapagkat ito yung paghiwalay ng kambing. Ganito pa. Sana wala pong kambing. Ang kambing masarap kainin. Kalderetang sarap. Wala nang tatalo pa. Wow, praise God. Pero sa church, ang kambing, salot. Sa panahon ngayon, ang mga church ay niliriglig. Tignan niyo po, wala nang yung mga bata, yung mga matatanda. Ako po, 64, dapat wala po ako dito. And yet, paano kung ang inyong leader ay takot at hindi napapakita, tapos sumisweldo ako sa church, ano mo ka pwede kong iharap? Ngayon ako naman ay tamaan ng COVID, at least, mamamatay din lang naman ako eh. Sa 64, kung mabubuhay pa ako ng 25 years, praise God. Kung hindi naman, okay lang. Kaya lang ayoko pang mauna. Ngayon, hindi niyo po ba alam, nung ako magkasakit, yung kalagit ng aking pangkaramdaman, na itayo itong second floor. Yung mga panahon na hindi ako makatayo halos sapagkat yung karamdaman ko ay, yung namang bahagi po, naka-wheelchair po ko. Tapos pinaglakad na ako ng Panginoon. And then, the second floor has been risen. Sapagkat may plano ng Diyos. At kung ako'y mamamatay, ibig sabihin nun, tapos ng plano ng Diyos sa aking buhay at meron ng torch na hawak at tatakbo sabihin, ako naman. Papasa na yung torch sa kanya kung sino man yun. Siya magpapatuloy. Sapagkat the credit is not for a pastor, all credit is to the Lord. Pangapat, the answer of our prayer is at hand. Tinutugon yung mapanalangin. Recently po ay 4 po yung mga nanay, mga batang nanay na nag-request sa akin ng panalangin. Ako ay napupulit sa Panginoon, hindi dahil sa malakas ako kay Lord, kundi tinugon niya yung kanyang aking panalangin. Yung prayer namin. Nagaganak po ako pagka may man nagsabi, Pastor, pakipag-pray nga. Pagka sinabi sa akin, talagang tatandaan kayo para pagdating ng prayer time namin, Mr. Biggie. I have to mention them in prayer. Otherwise, magkakasala. Alam niyo po lahat yung pinagaling ng Panginoon. God be the glory. Hindi dahil sa ako'y magaling mahusay, hindi. Hindi mabuti po ang Diyos. Magaling pa natin yung manalangin. Pag-ising sa umaga, magpasalamat ka. Kami po sa Antioch, yung yung pag naligo kami, praise God, salamat sa tubig. Minsan okay na, pero we have to do it. Sapagkat nagde-develop ka ng karakter, ng attitude na maging thankful ka at maging prayerful ka. Para mga Koreano na sumakay lang ng elevator, nananalangin pa. Hindi naman mababanggay elevator. Yeah, they pray. Magandang karakter at attitude. Lastly, number 5. The Almighty God, guard our heart and mind. Philippians chapter 4, verse 8. Sabi nila, and the peace of God that passeth all understanding shall guard your heart and mind to the Lord Jesus Christ. At para enjoy natin na may maintain natin, sabi niya rito ay whatsoever things are true, pure, good report, any praise, think of these things, and the God of peace will be with you. And whatsoever you heard, see, and learn from me, do it all. For the glory of God. Alam niyo po si David ay the man after God's own heart. David is a man of sorrow. Si David, bagamat sa kanya na lahat, alam niyo po, ang buhay niya ay napapaligiran ng napakaraming challenge. Nung si David ay na-ordain para maging hari ng Israel, susunod na, alam niyo po ba kung ilang taon naghintay si David para umupo sa trono? 15 long years. Yung 15 long years na yun yung mga panahon na marami siyang isinulat na mga awit sa kuweba, sa wilderness, sa forest. Samantalang siya nagtatago, papatayin siya ni Saul sapagkat si Saul ay nagselos. Kaya rin David. He spent 15 long years hiding himself,
because of the danger that his life beheld. And yet God is protected David. Sapagkat siya ay may plano ng Diyos sa kanyang buhay. Joseph is a man of destiny. Alam ni Joseph yung kanyang hantungan eh. Yung mga panaginip na naramdaman ni Joseph, alam niya na kung saan siya patungo. And si Joseph ay naghintay ng 13 taon sa loob ng bilangguan nang hindi naman siya nagkasala. Inakasahan siya ng rape ni Mrs. Potiphar, and yet he did not do it. Within himself ay alam niya na wala siya pagkakasala, na ginawa niya naman yung kanyang tungkulin. And yet, pinagbintangan. Pinaniwalaan yung kasalanan, yung kasinungalingan. Na bilanggo. Sa loob ng bilanggoan, meron po siyang dalawang nakasama doon, yung baker at yung nagtitimpla ng alak. Aksidente. Pinauna lang ng Diyos yung dalawang yun para managinip. Nung managinip yung dalawang yun, hindi na alam kung anong translation ng mga panaginip. At doon pumasok po yung isang dramatic end sa kay David, kay Joseph. He translate the dreams. At nang lumabas niya, sasabi niya, pagdating mo sa labas, alalahanin mo naman ako, pakibulong mo man ako kay Pero. For the past many years, nakalimutan si Joseph. Sapagkat yung isang ito na nakalaya ay tuwang-tuwa sapagkat pray again. But Joseph is still inside the prison sapagkat kinakailangan niya maramdaman because of the greatness of the ministry that is waiting for him outside the cell. He must develop the patience, the wisdom, and the knowledge that God is teaching him inside the prison cell, university. And after that, after he master those values, si Pero naman ang nanaginip. At sapagkat walang makapag-interpret. Doon naalala, meron pala akong nakasama sa loob ng bilangguan na mahusay mag-interpret. Ang pangalan niya ay Joseph. And Joseph came out with shining armor. Samantalang papalabas siguro si Joseph, yung mga angel na may mga hawak na mga trompeta, nagbubunyi, Joseph, it's your time now. All the patient has begun. You have graduated the ministry. You passed the greatest examination of your life with all flying colors and with all dignity and understanding. Now, you might interpret the dreams of Pharaoh. Aani ng masagana, 7 years. Mag-impok, 7 years. Yung pero naniwala. And the rest is history. Who knows? Yung pinagdadaanan niya ngayon, hindi ba alam ni Lord? Nagre-reklamo ka na, tatakot ka. Baka mahawa ako. Sino sa inyo iniwanan ni Lord? Kasi sinabi niya, Panginoon, binabayaan mo naman ako eh. Ako pinaka-confine sa UST. Nakikita ko lang po yung ceiling. May bintana pero nakasara. Alam niyo po nung nasa UST ako na confine po ako. Hindi ko alam kung anong oras, hindi ko alam kung anong araw. Hindi ko alam kung tanghalian, umaga, gabi. Pare-pareho eh. Pag dilat ko ng mata, inisip ko na anong araw na kaya ngayon, anong oras na kaya ngayon, ansa kaya yung dalaw ko. But it's because God is teaching me. He's transport you my patience. He's teaching me the greatest lesson of my life. Inalis ni Lord yung yabang. Pag muna na kayo pumasok sa ministry, ang unang hinangi ko kay Lord, wisdom at anointing. Hindi ko pa pinagpay yung dumami member, yung lumagod. Second na lang, dadagdag na lang ni Lord yan. Wisdom. Kasi yung wisdom, kahit saan ka magpunta, dala mo. Yung anointing, kahit saan ka magpunta, dala mo.
At doon sa mga panahon na hindi mo naintindihan ang lahat ng mga bagay, doon ka i-bless ni Lord. At magiging blessing ka sa iba't ibang paraan. Paul is a man of integrity. Si Paul ay isang napaka-higpit na pastor. Gusto niya, pag sinabi niya, susunod niya kaya mga agad. At sapagkat di niya makontinue lahat ng leadership, kinakailangan niya magsulat ng mga aklat sa loob ng bilangguan, kalahati po nun, kalahati ng New Testament, sinulat ni Paul. Because of the anointing. Because of his integrity. Because of unwavering faith. Because of what he knows. Who is he? Igagarakan po kasi na binigay sa atin ng Panginoon, hindi yung kung anong meron ka, hindi kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Una, dahilan ng iyong kagalakan ay ang inyong pangalan nakasulat sa aklat ng Bombay ay ng buhay. Bombay tuloy. Sa aklat ng buhay, malam mo ikaw iligtas yan naman oras kang kunin ni Lord. Praise God. At mga pastor, hindi po kami exempted. Yung kaibigan po namin pastor, 2 pastor po nila ang namatay sa Saudi Arabia. Meron pong 20 bangkay sa Saudi Arabia na hindi, I think 200, na hindi pa naiuwi. 2 pastor po yung pumanaw. Hindi nga lang napapanahon, napaaga, yet, ganun din naman, mamatay ka na. Nauna nga lang. Dahil pak na kaninang umaga nagising ka, may dahilan na para ikaw mag-Diyos. And you know, lastly, Jesus is the man of solidarity. Si Jesus ay, mas gusto niya pa yung nag-iisa eh. Iniwan niya kanyang mga alagad para manalangin. He secluded himself para magipagnaig sa Diyos. At yung pinakamadin na bahagi ng yugto ng buhay ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, kung pwede sana, lumagpas yung saro, yung hirap, yung pagod, yung sakit. Pero hindi para sa aking kalooban, kundi yung kalooban mo sapagkat hindi naman ako gumagawa ng aking kalooban, kundi yung kung anong kalooban mo, ito yung aking susundin. His joy is based upon obedience. The joy of the Lord is based upon obedience. Naalala ko yung isang habit na ko po ay bago-bago pa lamang nakapakinig ng gospel. Ako po ay nakapakinig ng, I think I was grade 3, Sunday school, ay DBBS. Ang nagtuturo sa amin ay isang Methodistang dalaga na napakaikli ng damit at napakaganda. Isang awit na nagkasa aking attention ay sabi dyan yung awit ay joy is the flag. Ano ba to? The display in the castle of my heart. In the castle of my heart. Tama ba, Marcel? Ang sabi doon, and the king is residence here. Light high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Light high in the sky, let the whole world know that the king is residence here. Naman na lang sila nakakita kay Lord sapagkat umuwi na sila. Makita rin naman natin sapagkat uwi na naman tayo sa kanya. Sa panahon po ngayon, yung technology was so much advanced, but the COVID is too much rampant naman. Kuminsan po yung technology, hindi siya nagbibigay ng kasiyahan, ng happiness, kundi sometimes gives depression. Na imbis na tools para ang tao po ay matuwa, magalak,
malibang. Minsan, ito po yung nagtutulak sa kanila para impatient, temperamental, war freak, hustle, lonely, and crowd pleaser. So, this is too much rampant today. Sa Luke chapter 15, ang ganda rito eh. Yung isa pong, yung pastor, ay sabi doon, iniwan niya yung kanyang 99 kasi may isang nawala. Nung bilangan niya yung kanyang mga tupa, parang sabi niya, parang kulang ah. Nung bilangan niya, 99, wala yung 100. Ang ginawa niya ay hinanap niya ng magdamag, maghapon yung kanyang isang tupang nawawala. At iniwan niya yung 99 na magiging mapanganib. Dinipride niya yung 99 because of one. Sa 99 ay it is very unfair sapagkat isa lang yung pwede pa naman. Mga anak pa naman yung 99 eh. And yet, because of His love for that one soul, yung isang napaiwala niya siguro ay may matigas din ng ulo, gusto ng freedom ay ng may nagkokontrol. Nawala. Sapagkat mabuting pastor yung kanyang amo. Hinanap siya. At ang sabi ng Bible, nung makita niya yung kanyang hinahanap na isang nawawalang tupa, sabi niya, kinumbita niya lahat ng kanyang mga kaibigan, sabi niya, come, let us rejoice with me, because my sheep was lost, and now I found it. How much more sabi doon ng Bible? For even a one soul to receive the Lord Jesus Christ, there will be 1,000 of angels in heaven that will rejoice. Grabe, no? Pakisabi nga, grabe. Pakilakas nga, grabe. Grabe talaga. Kaya nung yung panahon na sinabi mo, Lord, tatanggapin na kita, may libo-libo yung mga angels sa langit na nag-hep-hep-hooray. Dahil tumangka ko sa Panginoon, nakilala mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili. Pangalawa, yung lost coin. Isa naman nag-impok. Habang binibilang niya yung kanyang coin na baka 100 na yung kanyang lost coin, biglang gumulong yung isa at sapagkat madilim, hindi niya nakita kung saan napunta. Ano yung minsan, sa dami ng mga ininom ng gamot, may mga panahon na hindi ko na iinom yung malilit sapagkat hindi ko nakikita. Nasiksik pa na. Sabi ko, Ma, napacheck pa naman kami, kinabukasan. Ma, sabi ko, yung Rosata, hindi ko na inom. Tapos yung chinek ng nurse yung aking pasyon, 120/80. Perfect. Kahit di pa na kami inom, perfect pa rin. Kasi sobrang liit. Yung lost coin niya ito, sabi doon na, nanghiram siya ng ilaw at may hinahanap, hindi mapakali, hanggang di nakikita kanyang hinahanap. Kaya ba sa inyo nun? Ako lang? Pag ako si Mina, babalik talaga yung bahay namin po, alam ng kasama ko yan. Pag may hinahanap ako, hindi pwede kong hindi makita yan. Ganun ang gani ko. Baliktarin ko yan. Kasi hindi ako mapakali hanggang di ko nakikita yan. Sabi nang makita mo hinahanap mo, katulad po nito, sabi niya doon sa lost coin, I found it. Hinanap niya, tinawag niya kanya mga kaibigan, sabi niya, mga kaibigan, yung coin na nawawala, maghapon ko hinanap, nakita ko na, kaya halika kayo, sabi niya, makigala kayo sa akin sapagkat yung coin na hinanap ko, nakita ko at last. Ang sarap yung, andyan ka lang pala. Isang araw, hinahanap po namin yung remote kasi hindi ka pwedeng manonood pag walang remote eh. Ang haba, magdamag namin hinahanap. Hindi kami nanood ng television kasi nagpapaantok po ako. Nanood ng TV. Kinabukasan, nasa na mesa lang. Sabi ni Mr. Vicky, saan mo nakita? Dito ka ako.
Baka hindi mo nakita dyan. Ewan ko, sabi ko, alam ko wala dyan eh. Pero pag-gising ko na bukasan nandiyan. Yung kagabi, wala dyan eh. At kung ano man nangyari, wala na akong pakilang basta't nandoon yun. Yung pa mga nawala na to, no matter what happened on those moments of those days, doesn't affect them. Pagkat nakita na yung lost coin. Tapos sabi po ng banal na salita, rejoice for your name was written in the Lamb's Book of Life. There is only one reason to rejoice. Your name was written in the Lamb's Book of Life. At yung pangatlo po, yung lost son. Yung prodigal. Sabi ng tatay, siya'y nawala. Kasi nasumpungan. Namatay at muling nabuhay. Tinawag niya kanyang mga alipin, sabi niya, ipagkating niyo ako yung pinakamagandang lamb. Tupa. Sapagkat yung aking anak na minamahal ay nagbalik. Ganyan po yung kalagayan natin ng mga minamahal na kapatid nung tayo po yung nagsabi, Panginoon, eto na. Now na. Ano naman time na ako po ay tumanggap sa Panginoon, isang taon. Walang epekto. Nung alam ko na wala na, huli na eh. Kumbaga saan, wala na akong tatakbuhan. Hindi ako marunong manalangin. At punta ko sa madilim na lugar. Kasi yung bahay namin sa Elysia noon, naka-compound kami. Sabi ko, Lord, baguhin mo na ang buhay ko. Tanggalin mo yung aking bisyo. Maglilingkod ako sa iyo. Ibibigay ko ang aking buhay. Hanggang sa akin mamatay. Maglilingkod ako sa iyo. Very dramatic na. Alis kagad yung nicotine, nawala na yung alcohol, drugs, marijuana, yung desire sa sugal, wala lahat. Kaya pa rin nila. Kapag gusto na ng Panginoon, yung panahon na dumating na at wala ka na pwede pang puntahan, si Lord na bahala siya. Sabi ng Luke 6:23, rejoice in that day and leap for joy because great is your reward in heaven. Magala kayo, sabi nung, at maglundagan sapagkat ang inyong mga gantimpala sa langit ay dakila. Yung pang-apat na joy na sinabi doon ni Pablo ay great joy. Great and exceeding joy. Yung sobrang galak. Yung mga binata, pagka nakuha na nasungkit na yung minatamis na ng isang babae, yung, kahit gulpin mo yan. Sapagkat yung kanyang hirap, yung kanyang mahaba mga pangarap, na, sagutin ako ng babaeng to. The joy. And lastly, how to overcome joy or sadness. Philippians 4:8. Claim the peace of God. Trust in the wisdom of God. Declare the power of God. Philippians 4:8. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things has good report, whatsoever things are lovely, and so on and so forth. Think of those things. And the peace of God will keep your heart and mind to our Lord Jesus Christ. Just yung joy na sinasabi ko po sa inyo ay yung galak sa Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Let us pray. Father God, we thank you for the wisdom,
for the anointing, for the knowledge, for understanding. Salamat, Panginoon, sa iyong anak. Hindi ba namin kayang palitan yung kanda pong desisyon na sila dumalo? Lalo na, Panginoon, kami po naharap sa gulayat na hindi nakikita. Napakahirap po ng sitwasyon namin, Panginoon. Sa mundo man ito, Diyos, ito'y sugal sapagkat everything can happen. Kung naniwala kami, Panginoon, ng lahat ng mga nagaganap ay meron kang kapahintulutan. Dahil sa hindi ka patapos sa amin, we will rejoice and exceedingly glad. Sapagkat kami mga manampalataya, ang aming pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Kami po yung ginagabayan, kami po yung mga anak. Kung sakali man, Lord, kukunin mo kami sa ganitong paraan, huwag naman po sana. Dapat kami pwedeng ipangmalaki, ipangmapuri. Mga limod na bayani, Panginoon. Ganun pa man sa pagkat di ka patapos. Maasa kami na marami ka pang gagawin. Mataas ang iyong pangalan. Malugot ka at maluwalhati ka. Dahil sa mga panahon ito, Panginoon, kami po'y mag-aalala sa amin pong kaligtasan. Magkukumin yung kami, Panginoon, upang alalahan muli ang iyong ginawa. Ikaw lang siyang gumawa at ikaw lang siya makagawa. Salamat po, Diyos, sa amin kagalakan. Yan po namin. Na hindi mo kaya tawaran. Lahat ng amin pong mga sakripisyo ang ginawa. Sa mga pati po namin paano na nasa banig ng karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Sa mga meron ng pagkakataon na pwede nang dumalo, Lord, ngunit natatakot pa, patapangin mo po sila. Sa mga senior citizen namin na gusto na lang umating, ngunit hindi makaten, gawa ng pinagbabawal. Sana po manood sila sa kanilang mga gadget. Sa mga bataan po namin, Panginoon, na mas bata, na pinagbawal ng batas. Gusto na lang umatin, ngunit nangangamba sila. Kayo na pang bahala. Nag-enjoy sila sa gadget. Dinisay mo ito, Panginoon, upang madala namin yung mabuting balita ng kaligtasan pa rin. Salamat po. Pupuri kami itong papasalamat. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Lahat yung magsabi ng, pwede bang panapakan ng Panginoon? Amen.